Hindi tulad ni Evelina na mula sa pagiging isang hamak na maya ay naging isang marangyang phoenix. Siya ay ipinanganak na may kagandahang kayang pagselosan ng lahat ng kababaihan, kasama pang natatangi niyang pinagmulan. Simula pagkabata, hindi mabilang ang mga mararangal na lalaking humabol sa kanya. Ngunit ang tanging lalaking minahal niya sa buong buhay niya ay hindi man lang siya binigyan ng halaga. Kinabukasan, maagang bumangon si Shera at kagaya na nakasanayan, binisita ang opisyal na website at Weibo account ni Mavilus. Tulad ng kanyang inaasahan, unti-unting lumalamlam ang interes ng mga tao kay Madam Bustamante. Ang mga malalaking personalidad sa social media na dating aktibong nakikisali sa issue ay tila sabay-sabay na nagpalit ng paksa. Ngayon ay pinag-uusapan ng isang sikat na artista na lihim umanong nakikipagkita sa kanyang kasintahan at ang pagkawasak ng kanyang imahe. Nakahinga siya ng maluwag at lumipat sa application ng food delivery. Isa-isang pinili ni Cher ang maraming cookies at maliliit na cake at ipinadeliver ang mga ito sa Manila Welfare Home bandang 9:00 ng umaga. Dumating siya sa harap ng ampunan at agad niyang nakita si Armando na matagal na naghihintay sa ilalim ng punong mangga. Marahil ay upang mas madali siyang makisabay sa mga bata. Simple ngunit elegante ang kasuotan ng lalaki ngayon. Nang makita niya lalaki, nakita rin siya nito. Walang pakialam na inangat ni Armando ang tingin. Ngunit nang masilayan si Shera, bahagyang dumilim ang kanyang mga mata. Ibinaba ni Armando ang kanyang tingin at ngumiti ng bahagya. Ngunit sa halip na tunog ng pagbati, may halong panunuya ang kanyang tono. Congratulations! Napakunot noo si Shera at nagtanong na may pag-aalinlangan. Ano? Ang studio mo, matipid na sagot nito. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon habang tinitignan siya. Mula ulo hanggang paa. Lumagpas sa 7 numero ang benta sa loob lang ng ilang araw. Nasa trending topics dito ngayong umaga. Kaya pala, napagtanto niya na hindi niya sinadyang hanapin ito, napadaan lang siya sa balita. Salamat, sa totoo lang hindi rin naman yon dahil lang sa akin. Habang magkatabi silang naglalakad, patungo sa nakasarang pinto, pinindot ni Cher ang doorbell. Mabilis na sinagot ng audio-visual system ang tawag. Matapos niyang ipaliwanag ang kanilang pakay. Saglit na katahimikan ang sumunod bago may sumagot sa formal na tono. Paumanhin, hindi kami tumatanggap ng mga bisitang hindi inaasahan. Lumapit si Armando, bahagyang tumango sa kamera, at kalmadong sinabi. Siya ang girlfriend ko. Sa kabilang linyang boses na tumawag sa kanya bilang Dr. Vega ay halatang nagulat. Bago unti-unting bumukas ang pinto, medyo nahiyang ipiniliwanag to kay Shera. Huwag mo sanang mamasamain. Hindi lang talaga natin tinatanggap ang mga bisitang bigla na lang sumusulpot. Maraming taong nagkukunwaring may malasakit ngunit ginagamit lang ito bilang pang-display sa social media. Sa halip na makatulong, nagdudulot to ng mas malaking pinsala sa mga bata. Pero hindi namin tinatanggihan ang tunay na kabutihan, lalo na mula sa mga bisitang tulad nyo ni Dr. Vega. Medyo nagulat si Shera sa sinabi ni Armando, ngunit kagad niya itong naunawaan ang isang special na lugar. Tulad ng ampunan na itsak na hindi basta-bastang napapasok ng kahit na sino. Kung hindi nito ginamit ang dahilan na siya'y kasintahan nito, malamang wala siyang karapatang pumasok. Nang bumukas ang pinto, lumakad na may kumpiyansa si Armando. Ngunit matapos ang isang hakbang, sandali siyang huminto. Lumingon kay Shera ng may bahagyang pag-alinlangan at tinawakan ng kanyang kamay na para bang may inis. Alam niya na ito'y bahagi lamang ng kanilang kunwaring relasyon, kaya't may hinakinuyom ng kanyang mahabang daliri ang palad ng lalaki. Pinilit din niyang ipakita ang isang masunuring ekspresyon upang gawing mas makatotohanan at kapanipaniwala ang kanilang pagpapanggap bilang magkasintahan. Sa loob ng bakuran, sa likuran ng isang 4 na palapag ng gusali, agad na bumungad ang isang lalaking. Grupo ng mga batang masayang naglalaro at nagtatakbuhan sa malawak na espasyo. Huwag kang mag-alala, Dr. Armando. Salamat at nakahanap ka ng oras upang bumisita muli. Bati ng isang ginang na nasa 50 taong gulang na papalapit sa kanila. May nakangiting ekspresyon. Pagkatapos niyang purihin ang itsura ni Shera, dumiretso siya sa pakay ng pag-usap niyon. Doktor, si Russell ay hindi maayos kumain itong mga nakarang araw at palagi nagkakaroon ng bangungot sa gabi.
Alam mo ang kanyang kalagayan, hindi ba't dapat na natin siyang bigyan ng panibagong session ng gamutan sa lalong madaling panahon? Binitawan ni Armando ang kamay ni Shera at seryosong sumagot. Madam, espesyal ang kaso ni Russell. Kung masyadong madalas ang paggamot sa kanya, maaring hindi ito makabuti sa kanya. Siguro dapat na muna natin subukan ng pagbibigay ng gamot. Tahimik na nakikinig si Shera sa kanilang pag-uusap at lihim na hinangaan si Armando bilang isang kilalang psychologist. Humigit kumulang 1,000 ang kanyang bayad kada oras sa isang pasyente. Kaya't bawat minuto ng kanyang oras ay mahalaga. Sa mundong ginagalawan ngayon, iilan na lamang ang handang magsakripisyo ng kanilang sariling interes para makatulong sa iba. Ngunit si Armando, tila matagal ng tahimik na gumagawa ng mabuti, ayaw niyang gambalain ang kanilang seryosong pag-uusap tungkol sa pasyente. Kaya't marahang lumayo si Cher at naglakad papunta sa grupo ng mga batang nagtitipon sa gilid ng bakuran. Abala sa isang bagay na hindi niya pa alam, nang makita siya ng isang estrangherang bigla na lang lumitaw, nagtinginan ng mga bata at kusang loob na nagtago sa likod ng isa't isa. Animoy nahihiya. Sa gitna nila isang babaeng naiwang nakatayo, napapalibutan ng mga bata. Sige na, maglaro na muna kayo sa ibang lugar. Wala tayong magagawa kung sarang washing machine. Sasamahan ko kayo pagkatapos kong tapusin ang paglalaba. Mahinahong sabi ng babae. Nakasuot siya ng uniform ng isang empleyado sa ampunan at kapansin-pansin pinagpapawisan habang hinuhugasan isang malaking palanggana ng mga damit na hindi na makilalang original na kulay. Habang abala, bigla siya napatingal at napansin si Shera. Ngumiti siya ng bahagya, tila medyo nahihiya. Medyo mahihiyain sila, pasensya ka na, dagdag pa niya. Sa kabilang dako ng bakuran, abala pa rin si Armando sa pakipag-usap sa direktor ng ampunan. Ngunit hindi niya inaalis ang tingin kay Shera. Kitang-kita niya nang lumapit sa guro ng lugar na naglalaba doon. Nakipag-usap saglit at sa kamarahan ngumiti sa mga bata. Taglay na ni Shera ang isang likas na kagandahan at nang ngumiti siya, lalo siya nagmukhang mahinhin at marangal, isang uri ng ngiti na mahirap hindi magustuhan. Akala ni Armando ay pipilitin ito makipaglaro sa mga bata, ngunit sa halip tahimik at walang kaabog-abog na inikot ni Shera ang manggas ng kanyang damit, lumuhod sa tabi ng palanggan at sinimulang kusutin ng mga maruruming damit parang natural lamang sa kanyang pagtulong. Dahan-dahang lumuwag ang nakakunot na noo ni Armando. Hindi man siya nagsalita, ramdam niyang isang bahagyang paghahanga sa kanyang puso. Alam niyang karamihan sa mga bata sa ampunan ay marurupok at sensitibo. Hindi ganong kadali para sa kanila na kaagad makipaglaro o makisalamuha sa isang tao ngayon lang nila nakita. Ngunit ang talagang hinangaan niya kay Shera ay ang maingat at mahinahong paraan ng pakikitungo nito sa iba. Ang mas bihira at mas kahanga-hanga pa dito, hindi ito nagyayabang o nagpapakitang gilas. Para bang likas lang sa kanyang pagtulong at dahil dito, nagagawa niyang ipadama sa mga taong nasa paligid niya ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa at seguridad. Nang mapansing hindi na kailangan ni Shera ng pagpapakilala, mula sa kanya tahimik na tumalikod si Armando at muling sumama sa direktor upang makipaglaro sa mga bata gaya na nakagawian. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Lumubog na pala ang araw at papalapit ng gabi. Nang tanungin niyang mga empleyado tungkol sa kinaroroonan ni Shera, natagpuan niya itong abala pa rin sa pagtulong. Bago tuluyang dumilim, dinala niya itong palabas ng ampunan, kahit nahalatang pagod at pinagpapawisan to matapos ang buong araw ng paggawa. Habang naglalakad sa daan, kusa namang lumayo si Shera ng kalahating metro mula kay Armando, saka nahihiyang nagpaliwanag. Pinapaligo nila muna ako bago umalis, pero masyado akong naging abala, kaya nakalimutan ko. Magandang ginawa mo, sagot ni Armando, na natiling walang emosyon ang muka. Ililibre kita ng hapunan, gusto mo ba? Napakurap si Shera, saka tiningalang papalubog na araw na parabang hindi makapaniwala. Hindi mo na ako kinaiinisan? Bahagyang napangiti si Armando, tila natuwa sa kanyang reaksyon, pero nanatili pa rin ang bahagyang pagkamataray sa tono nito. Sa susunod na linggo, babalik ka ba? Oo naman, mabilis sa sagot ni Shera habang nakatingin sa harapan. Kahit hindi para sa batang yun, gusto kong makatulong sa ibang mga bata. Pagkatapos ay tinignan niya ang oras sa kanyang telepono at naalala si Maverick. Malamang nagugutom na to at halos gumugulong na sa sahig sa gutom. Agad siyang nagpaalam kay Armando at sumakay ng taxi pabalik sa studio. Pagdating sa palapag kung saan matatagpuan ang kanilang studio,
Narinig niyang maingay na mga boses mula sa malayo. Kasabay nito, bumungad sa kanyang matapang na halimuyak ng mga bulaklak na nagkalat sa paligid. Si Ian ba yan? Na dapat ay nag-aabang ng pagkain, ay nakaharang ngayon sa pintuan ng studio na may matalim na tingin, maring tinanggihan ng 3 o 4 na lalaki at babae na may dalang mga bouquet. Halatang matigas ang paninindigan nitong hindi sila papapasukin. Sabi kong hindi. Ibig sabihin, hindi. Kahit saan niyo itapon ang mga basura niyong yan. Basta wag lang dito sa studio namin. Maring sigaw ni Maverick sa mga to. Ang babaeng nangunguna sa grupo ay maingat na nakiusap, halatang nagpipigil ng luha. Sir, pakiusap naman, nagtatrabaho lang din kami para sa iba. Kung hindi namin mayahatid ang mga bulaklak na ito, kami ang kailangan magbayad ng abono mula sa sarili naming bulsa. Tumingin siya sa mga bouquet na nagkalat sa sahig, tila desperado. Mga estudyante lang kami mula sa PUP, nagpa-part-time lang. Hindi madali para sa amin to. Pakiusap, huwag mo kami pahirapan. Hindi problemang pera. Ako nang magbabayad. Kunin niyo ng mga basurang to't itapon kung saan niyo gusto ng pag-alis niyo. Walang balak si Maverick na pahirapan ang mga delivery staff. Kalmado siyang naglabas ng wallet at cellphone saka nagtanong sa mayamang paraan. Tumatanggap ba kayo ng credit card? O bank transfer? Hindi naman talaga perang habol ng babae at hindi rin niya inasa na ganong kadali at casual na sumang-ayon si Maverick. Napatahimik siya saglit, saka hindi alam kung iiyak o matatawa sa sitwasyon. Teacher, anong ginagawa mo? Sa likod na nagkukumpulang tao ay nakaharang ng mga bouquet. Nakatayo si Shera ng ilang metro ang layo. Halatang naguguluhan. Galing sa mga fans mong mga bulaklak na yan. Pero hindi ko maalala na kaarawan mo ngayon, Shera. Agad na napalingon si Maverick at bahagang napalunok bago nagkunwaring walang pakialam na nagsabing, tama ka, ang hirap talagang maging sikat. Huwag mo nang isipin to. Pasok ka na muna bago ko tuluyang magutom at himatayin sa harapan mo. Ngunit bago pa man makasagot si Shera, biglang lumingon ng babaeng may dalang bouquet. Tumingin sa kaliwat kanan at mabilis na sumugod papunta sa kanya. Ikaw po ba si Miss Shera? Tanong nito na puno ng sigla. Itong mga bulaklak, ipinadala po ito sa inyo ni Mr. Bustamante. Pakipirmahan na lang po dito at kami nang bahala sa pag-aayos ng mga to sa inyong silid. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, bahagyang kumunot ang noo at nanatiling tahimik ng ilang segundo. Sa huli nagtanong siya, hindi sigurado sa sagot. Anong Mr. Bustamante? Ang tinutukoy mo ba si Douglas Bustamante? Nanatiling tahimik ang dalaga may dalang bulaklak matapos marinig ito't inulit sa kanyang isipan ang pangalang Douglas Bustamante. Nang muli niyang tignan si Shera, kapansin-pansin ng pagkagulat ng babae. Sa mga nagdaang araw nakita ng lahat ng mga nangungunang trending na paksa sa Weibo. Maraming haka-haka tungkol sa asawa ni Douglas Bustamante. Kahit na isa lamang siyang mahirap na estudyanteng nag-aaral habang nagtatrabaho at walang masyadong oras para manood, naalala pa rin niyang apelyido ng lalaking bida dahil sa kasabikan ng kanyang mga kaklase sa mga usap-usapan. Ayon sa balita, ang asawa ni Douglas Bustamante ay mula sa isang simpleng pamilya, nabigo sa buhay at hinamak ng batang master ng pamilya Bustamante. Ngunit ang paraan ng pagre-reserba ng buong flower shop para lamang sa babae ay parang eksena sa isang kwento kung saan ang isang makapangyarihang presidente ay nahulog sa pag-ibig at ang mas nakakagulat si Douglas mismong nagkusang loob na mag-alay ng bulaklak sa kanyang iniibig. May ningning ng chismis sa kanyang mga mata nang pulutin ng dalagang isang card na kasama sa bouquet at tinabot ito habang papalubog na sinasabing may inggit sa tinig. Walang iniwang pangalan na lalaki nagpa-order ng mga bulaklak, pero sakay siya ng isang itim na Mercedes-Benz. Hindi namin nakitang kanyang muka, pero malamang siya mismong tagapagmana ng Bustamante family. Hindi mawari ni Shera kung ano naman ang ginawa ni Douglas, kaya't kalmado niyang binuksan ang card at tinignan ito. Sa puting papel, isang maayos at malinis na sulat kamay ang nakasulat. Malayong malayo sa likas na pabayat, walang pakialam na ugali ni Douglas. Yang madam, special na inayos ng asawa niyong kanyang schedule para sa inyo ngayong gabi. Pupuntahan kanya ngayong gabi. Hintayin mo na lang siya sa studio. Gaya ng inaasahan ng special na katulong ni Douglas ang nag-asikaso ng mga bulaklak. Kung may papel mang ginampanan si Douglas, marahil isang kaswal na utos lamang ito dahil minsan na niyang ibinigay ang kanyang buong puso kay Douglas. Maaring iniisip pa rin ng lalaking yun na tapat pa rin siya, tulad ng dati na maari siyang tawagin o itaboy ayon sa kagustuhan nito.
Isang gulong-gulo at walang kwentang sitwasyon ang kakaharapin niya ngayon. Walang pakialam na ibinalik ni Shera ang card sa bouquet. Kinuha niya ng walang pag-aalala ang isang liryong may mist at bahagyang ngumiti, ngunit ang ngiting yun ay may halong lamig. Ang natitira ay para sa inyo. Sabihin mo sa kanya na tinatanggap ko to. Pagkatapos ay walang alinlangan tinapakan niya ang mga bulaklak na parang nagunahang ipakita ang kanilang kagandahan. Dumaan siya kay Maverick na halatang litong-lito at may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Bago, bumalik sa studio at lihim na napabuntong hiningang lalaki bago siya sumunod kay Shera. Habang nakatingin sa payat na figura nito, kitang-kitang bahagyang pag-alala sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilang magtanong, Shera, pwede mo namang tanggihan. Bakit mo kailangang tiisin ito para sa iba? Matagal na silang magkasama, kaya't alam niya kung gaano kabutit kahinahon si Shera. Ngunit dahil sa kabutihang loob na ito, natatakot siyang hindi man lang niya napapansin ang sakit na idudulot nito sa kanya. Huminto si Shera at tumarap kay Maverick. Mahigpit niyang pinisil ang berdeng tangkay ng bulaklak at bahagyang nanginig ang kanyang mahabang pilik mata. Tinatago ang pag-alinlangan at puot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tinig ay parang isang bulong. Teacher, matagal ko nang pinag-isipan to, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Mula nang lumaya siya sa pamilya Bustamante, hindi lang isang beses niyang inisip ang tuluyang pagputol na koneksyon kay Douglas. Na mula noon ang tulay ay magiging tulay at ang daan ay magiging daan. Ngunit ang sugat na idinulot sa kanya ng taksilat ng babaeng traidor na yon ay nakaukit pa rin sa kanyang buto at dugo. Lahat ng bangungot na pinagdaanan niya ay likha ng dalawang taong yon. Gaano ba siya dapat kabanal para hayaang ikasal si Evelina sa pamilya Bustamante at matupad ang kanyang pangarap? Natatakot ako masaktan ka ni Douglas. Mabigat ang pakiramdam ni Maverick habang nakikita niyang pagkauhaw ni Shera sa paghihiganti. Gusto niyang lumapit, yakapin at protektahan, ngunit sa huli, pinigilan niyang sarili at wala siyang masabi upang aluin to. Hindi pa niya naranasan ang sakit na dinanas ni Shera. Ang anumang padalos-dalos na salita ay baka lalo lamang bubukas ang sugat sa puso ng dalaga. Isang sugat na hindi pa man lang naghihilom. Napangiti si Shera sa narinig at tumingin sa bintana, pinagmamasdan ng walang katapusang dilim ng gabi. Sa sandaling to, hindi niya inasahan na maging ganito siya kapayapa. Ang kanyang puso'y tila patay at hungkag. Mula nang hindi ko na siya minahal, nawala na rin ang karapatan niyang saktan ako magpakailanman. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, dumating si Douglas gaya ng inaasahan. Pinaalis ni Shera si Maverick sa pamamagitan ng matatamis na salita at panlilinlang. Iniwan ng sarili niyang mag-isa sa studio upang harapin ang hindi inanyayahang bisita. Bakit hindi ko nakikita ang hikaw na suot ng tito ko? Sinulya pa ni Douglas ang display cabinet at kagad na kumunot ang kanyang gwapong noo. Sa bilis ng kanyang makita ng mata, biglang nagdilim ang kanyang muka. Sa tuwing pinipilit niyang kumbinsin ng sarili na imposibleng anumang ugnayan sa pagitan ni Shera at Eros, palagi na lang napupunta ang mga pangyayari sa direksyong kinatatakutan niya. Alam ng lahat sa Maynila na bihirang magsuot ng alahas ang kanyang tito. Ngunit ginawa niya itong isang pambihirang eksepsyon para lamang kay Shera. Payapang humigop ng itim na tsaa si Shera, habang mabilis na gumuguhit gamit ang lapis sa kanyang kanang kamay. Hindi man lang niya inangat ang kanyang ulo na sagutin ito. Iisa lang yun sa buong mundo. Siyempre wala nang pangalawa. Magalang ang pagkakabanggit niya nito, ngunit sa pandinig ni Douglas parang kulog na dumagungdong yon sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinigilan ang galit na namumuo sa kanyang puso. Ayaw niya masira agad ang kanilang pagkikita sa tensyon, kaya tinitignan niya ito ng matalim, parang nais niyang butasin ang laman nito at makitang pinakaloob nito. Mariin niyang pinagdikit ang kanyang mga ngipin bago nagsalita sa malamig na tinig. Nanditong asawa mo, hindi mo man lang ba ako maipagtitimpla ng tsaa? Huminto ang paggalaw ng labis ni Shera. Sa pagkakataong ito, tinapat niya ang kanyang mga mata sa lalaki. Ang kanyang itim at puting mga mata ay malinaw na nagsalamin sa matika sa figura ni Douglas. Kung gusto mong uminom ng tsaa, kumuha ka ng sarili mo. Hindi kita mahal at hindi rin ako isang martir. Bakit ko kailangang pagsilbihan ka? Ang malamig at walang pakialam na tinig ni Shera ay lalo nagpagalit kay Douglas. Kahit wala siya sa antas ng kanyang tito, saan man siya magpunta, siya pa rin ang sentro ng atensyon. Kailan pa siya hindi pinansin ng mga tao at inisnob ng ganito, ngunit higit sa lahat, isang matinding lamig ang dumaloy sa kanyang katawan na marinig ang mga nasabing salitang, "Hindi kita mahal." Bakit nito yun nasabi ng ganun lang, na parang isang simpleng katotohanan? Hindi pa rin niya malimutan ng mga panahon kung kailan tapat si Shera sa kanya. Kailan pa ito naging katumbas ng pagiging isang martir.
Alam niyang sinasadya lang ni Shera na kontrahin siya. Pero kahit na ganoon, isang matalim na sakit ang lumatayo sa kanyang puso. Isang sakit na halos makalimutan niya kung bakit siya dumating ngayong gabi. Sa bugso ng damdamin, lumapit siya ng ilang hakbang at walang babala niyang pinagsalikop ang mga gamit sa mesa ni Shera. Sa tunog ng mga nahulog na bagay, hinawakan niyang baba nito at pilit itinapat ang mukha nito sa kanya. Namumulang kanyang mga mata habang maring na tinitigan to. Shera, pinapayagan ba kitang hindi na ako mahalin? Sanay na si Shera sa pagiging marahas ni Douglas. Sa sandaling yon, kalmado niyang binalik ang titig nito. May halong pangungutya sa kanyang mga mata. Dahan-dahan at may diin niyang tinanong, nag-aalala ka ba kung mahal pa kita o hindi? O gusto mo lang sabihin sa akin na sa puntong ito, tapat ka rin sa akin? Sa totoo lang pakiramdam ni Shera, talagang hindi normal ang kinikilos si Douglas nitong mga nakaraang araw. Nung mahal pa niya ito, tinuring lang siya nito bilang isang piyesa sa larong isang babae na kailangan nitong pakasalan. Pero gustong itaboy ng malayo. Ngayon nang ang piyesa ay nagkaroon ng sariling isipan at desperadong gustong makawala sa kontrol nito, ginagawa naman itong lahat ng paraan upang hilahin siya pabalik. At higit pa doon, may ganito bang mga pagkunwaring salita tungkol sa pagsisimula muli na para bang may isang nakaraan sa pagitan nila na karapat dapat pang balikan. Nakakatawa talaga. Hindi naman bago kay Douglas ang matala sa tila ni Shera. Ngunit sa pagkakataong ito, bahagyang nanginig ang kanyang manipis na labit wala siyang masabi. Dahil eksaktong sinabi nito, hindi niya kayang aminin na may nararamdaman talaga siya para sa babae. At ang damdaming yun, hindi lang basta pagiging possessive. Na makitang hindi kaagad nakasagot si Douglas na pangisi si Shera. Iniiwas ng kamay niya tinuturong direksyon ng labasan ng studio. Paalam, nakatitig lang si Douglas sa kanya. Makulimlim ang mga mata tila napako sa kinatatayuan at bigla to nagsalita ng isang bagay na hindi inaasahan. Gutom ako, tinitigan to ni Shera na para bang nakakita ng isang kakaibang nilalang. Hindi pa ba malinaw ang sinasabi niya kanina? Bakit iniisip nito magluluto pa siya para sa dito? Ngayon lang niya nadiskubre ng tinatawag na marangal na si Douglas ay hindi ganito palang kakapalan ng mukha. Hindi mo pa tinatawagan ng bahay niyo kamakailan, hindi ba? Kalma lang si Douglas. Bahagyang inangat ang mga talukap ng mata tinapunan siya ng tingin bago maraang nagsabing, ayaw mong malaman ang tungkol sa kalagayan ng mga magulang mo? Sa isang pamilyang tulad niyan, dapat matagal na naging manid at walang puso si Shera. Ngunit nang makita ni Douglas ang pag-alinlangan sa mukha ni Shera, ibinaba niyang tingin at bahagyang ngumiti tumupo sa sofa. Mahinang katawan ng ina mo kamakailan. Nagayos ako ng yaya para alagaan siya pero sabi ng doktor may sakit siya sa puso. Hindi ko pa naisip kung paano siya ipapagamot. Sa narinig mo rin kinagat ni Shera ang kanyang labi. Tahimik na tumayot naglakad papunta sa kusina. Tumawa si Douglas sa likuran niya at walang pakialam na nagdagdag. Huwag mong lagyan tinadtad na sibuyas. Alam mo naman ang panlasa ko. Sa maliit na kusina, napasimangot si Shera habang hinahalungkat ang natirang kanin sa rice cooker. Pagkatapos, nagprito ng 2 itlog. Tungkol naman sa balita tungkol sa kanyang mga magulang. Halos wala siyang alam maliban sa isang video clips na nakita niya sa Weibo ilang araw nang nakalipas. Nang maalala ang mukha ni Alfonso sa video, galit na galit. Lawayan ang bibig habang nagsasalita. Mahigpit na ipinikit ang mga mata. Hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang damit at huminga ng malalim. Ang sakit na dulot ng sariling pamilya ay napakalinaw. Akala niya kaya niyang baliwalain. Pero sa totoo lang masyado niyang in-overestimate ang sarili niya at ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Kahit hindi si Evelina mismo, sigurado may kinalaman to doon. Habang hinihintay malutong fried rice, kinuha niya ang kanyang phone at saglit na nag-isip. Sa katahimik na binuksan ng sliding door ng kusina, inangat niya ang phone at nang anggulong hindi mapapansin si Douglas. Kinunat to ng litrato at kagad na ipinasa kay Evelina. Kung alam ni Evelina ang kanyang kahinaan, alam din niya kung anong pinakapunto ng sakit nito. Sa pinakamasamang sitwasyon, magpapalitan lang sila ng sugat. At si Shera kailanman hindi natakot sa kahit na kanino, samantalang nasa hapagkainan ng lumang bahay sa Evelina. Kasabay si Thea at Elizabeth. Nang makita niyang pangalan ni Shera, sa kanyang phone ay kagad siyang kinabahan. Pagkarating ng larawan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tita Evelina, bakit hindi ka kumakain? Hindi tulad ng asal niya kay Shera. May mabuting impression si Thea kay Evelina. Sa sandaling yun nakatitig to sa kanya. Hawak ang mangkok at mukhang inosente tulad ng isang bata. Paulit-ulit na tinitigan ni Evelyn ng larawan, pilit ang kanyang ngiti at bahagyang namasa ang kanyang mga pilik mata habang gumagalo ang mga mata niya. Wala lang akong gana. Salamat, Thea. Hindi mahilig si Elizabeth sa drama, kaya kagad siyang sumenya sa katulong sa tabi niya. Tumango ang katulong bilang pagsang-ayon sa kalumapit kay Evelina. Sa isang iglap, mabilis niyang inagaw ang phone nito at magalang na inabot kay Elizabeth.
Kahit pa madalas ipagyabang ni Evelina ang estado niyang bilang kasintahan ni Douglas, kailangan pa rin niya na magpanggap na banayad at elegante sa harap ni Elizabeth at gawin ang lahat para mapasaya to. Mom, si Douglas. Pumunta siya kay Shera, ang babaeng walang hiya na yon. Walang bahid ng awa si Elizabeth sa kaaw-awang itsura ni Evelina. Ang totoo, ayaw lang talaga niyang lumapit ng gustong anak niya kay Shera. Siguro may gusto lang siyang sabihin kay Shera. Mabilis na nagsinungaling si Evelina. Kahit siya mismo hindi naniniwala dito, ngumiti siyang malungkot sa katulong at mahinang tinig na sinabing, mukhang hindi na siya uuwi para kumain, kaya hindi na kailangang ipaghanda ng chef ang kanyang paborito. Sino may sabing hindi? Matalim ang tingin ni Elizabeth sa kanya habang pinulot ang phone sa mesa. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malumanay kay Thea. Thea, narinig ko may bagong bukas na 4D amusement park sa Manila. Malapit sa mall. Gusto mo bang isama ka ni Daddy at Tita Evelina doon? Opo, opo. Masayang pumalakpak si Thea, tuwang-tuwa sa narinig. Kailan niyo ako dadalhin doon? Abalang daddy mo sa trabaho at hindi makakapaglaan ng oras. Pero mamaya kapag tinawagan mo siya, sabi mong mainit ang noo mo at gusto mong umuwi para samahan ka. Walang pag-aalinlangan tinuruan ni Elizabeth ang kanyang apo na magsinungaling. Sa kanya tinapunan ng tingin si Evelina na parang sinasabing dapat niyang siguraduhin na magtagumpay ang plano. Basta maniwala ang daddy mo sa sinabi mo, makakapunta kayo sa amusement park sa mismong pagbubukas nito. Yumuko si Evelina bilang tanda ng pagsang-ayon. Alam niya hindi makakabuti kay Thea ang ganitong klaseng pagpapalaki, lalo na't lumalaki itong walang pakundangan at walang modo. Pero sa relasyon nila ngayon ni Douglas, wala siyang ibang paraan para mapabalik ito kundi gamitin si Thea bilang dahilan. Maingat niyang kinuha ang telepono. Halos hindi na makapaghintay na i-dial ang number ni Douglas. Sa kabilang linya, naghihintay pa rin si Douglas ng masarap na hapunan mula kay Shera. Nainis na siya nang marinig ang tunog ng telepono at lalo pang kumunot ang noon niya nang makita kung sinong tumatawag. Mahina niya itong sinagot. Evelina, ano ba yon? Bakit ka napatawag? Douglas, nasan ka? Hindi ka ba uwi para kumain? May ginagawa ako. Kakatapos na sabihin ni Douglas ang tatlong salitang yun nang marinig ni Evelina, ang malamig na tinig ni Shera mula sa kabilang linya. Kung may sasabihin ka, pakibilisan mo. Kumain ka na bago ka umalis. Hindi ako nagpapapasok ng tambay dito. Diretsong sabi nito. Walang pakundangan. Biglang sumikip ang dibdib ni Evelina. Sa harap ni Douglas, halos pigil pa niyang bawat hininga, samantalang si Shera, walang takot kung magsalita. Ang mas nakakainis pa, hinahayaan lang ito ni Douglas. Mas gugustuhin pa niyang tiisin ang asal ni Shera kaysa bumalik at kumain kasama nila. Napansin ni Tay ang ekspresyon ni Evelina at kagad na lumapit upang sagutin ang tawag. Sa kanyang inosenteng boses, marahang nakiusap siya sa kanyang ama. Daddy, masakit ang ulo ko. Mainit ang noo ko. Gusto ko umuwi ka at kwentuhan ako hanggang sa makatulog ako. Sa studio, bahagyang sumimangot si Shera habang nakatayo sa harap ni Douglas. Malinaw niya narinig ang usapan mula sa kabilang linya. Haha, mabilis talagang kumilos si Evelina. Para lang makuha ang gusto, ginagamit niya hindi lang mga magulang at kapatid, kundi pati na rin ang sarili niyang anak. Saglit na natigilan si Douglas. Halatang nag-aalangan. Ang kamay niyang may hawak na kutsara, hindi niya maibaba o maitaas. Matigas nang nilunok ang laway at pilit na nagpapakamahinahon bago sumagot. Thea, abala si Daddy ngayon. Magpabasa ka na muna ng kwento kay Tita Evelina. Dadalan kita ng regalo, mamayang gabi. Hindi, ayoko. Gusto ko lang si Daddy. Nagpipilit si Thea, parang batang inagawan ng candy. Umiiyak na sa drama. Si Daddy kasamang isang masamang babae, kaya hindi niya na mahal si Thea, hindi ba?